Mga kabunyog, mga kababayan, welcome sa isa na namang episode nitong ating pong Attorney Enzo Bunyog. Kung ngayon lang po kayo nakapanood dito sa bago kong social media platforms, ito pong Attorney Enzo Bunyog YouTube channel ko. Mag-subscribe na po kayo. O kaya sa Informador meta page, mag-follow na po kayo, mga kabunyog, mga kababayan. Dito po, ang pagkakaiba dito sa bago kong mga social media platforms, hindi lang po isang topic ang dinidiscuss ko dito. Kaya medyo mahaba-haba ang talakayan natin. At saka kung gusto ninyong medyo mahaba-habang issues ang dinidiscuss natin, ito na po yun. Kaya follow na po kayo sa meta page ko na ito, Informador. At sa subscribe na po kayo sa YouTube channel kong ito, Attorney Enzo Bunyo. Ngayon po, ang topic po na napili ko, parang lalong yumayaman si Kaufman. Ha? Parang lalong yumayaman si Kaufman. Kung bakit, pag-usapan natin. Ito, nag-fake news na naman si Harry Roque. May post si Harry Roque, binabatikos itong tungkol sa pagbaha, yung matinding baha sa Cebu. Kaya lang, fake news. Ay, Harry Roque, ano bang nangyayari sa iyo? Hmm? Ah, ang huling topic natin, parang wala na sa rason si Guanzon. Hmm? Nagko-komentaryo siya na bakit daw yung ICI nandun sa Davao samantalang yung grabing pinsala ng Bagyong Tino ay doon sa Cebu. Ay wala na sa rason yan. Bakit wala na sa rason? Pag-usapan natin. O ito, hmm? Parang lalong yumayaman si Kaufman at lalo pang yayaman. Bakit? Ay yung kaso ni Duterte hindi na mabilis, hindi na papabilis, lalong humahaba, lalong tumatagal. Ang strategy kasi ni Kaufman, delaying fix. Ay siyempre, habang dinidelay niya yan, ay di lalong tumataas ang bayaran sa kanya ng kampo ni Duterte. Yun na nga marami nang nagtatanong. Saan ba kumukuha ng pera si Duterte sa ganyan? Parang walang problema. May nagsasabi 150 million pesos daw ang bayad kay Kaufman every month. Ay ilang months na yan. Ilang months na yan mula nang maaresto si Duterte, Marso. Hmm? Ay kailan ba nagsimula yung engagement kay Kaufman? Parang Marso rin 2020 2025. So ano na? Pang ilang buwan na yan. O magkano na yan kung bawat buwan 150 million. Hindi natin alam talaga yung exact na bayad. Ay ang problema hindi lang naman si Kaufman yun, team yan eh. Yung si Dom Jacobs ba yon, yung ano niya? Yung pangalawang lawyer, hmm? O siyempre separate na bayad 'yun. Hindi alam kung ilan talaga or magkano talaga ang bayad, pero sigurado malaki 'yan. Ay mga mga expert lawyers 'yan. At saka ang practice nila diyan sa International Criminal Court. Ha? Ano ito? Ang problema kasi, ang tagal na ng kaso ni Duterte hindi pa nagsisimula, hindi pa nga confirm yung charges eh. Ang dami kasing mga delaying tactics ni Kaufman na kung ano-anong mga motions ang final. Question yung mga judges, pinapa inhibit kumbaga, oh. Tapos pina-disqualify si yung ICC prosecutor, si Karimkan, nag-interim release, ah, kina-challenge yung jurisdiction, pina-postpone ang confirmation of charges hearing noong September 23. Grabe, talagang grabing pang-delay. Ay siyempre, bawat dumadaan na araw na nadidelay, nagbabayad. Bawat gawin ni Kaufman, siguro kada oras ng consultation may bayad yan. Kada pleadings na sinasubmit, may bayad. Ay tambak na ang bayaran ng kampo ni Duterte niyan. So yumayaman ng yumayaman si Kaufman. Ito pa, hindi lang naman si Kaufman nga, kasi team ng mga abogado yan eh. May lima yatang abogado yan. Grabe ng gastos nila Duterte dyan. At saka, yung gastos nila Sara Duterte, Baste, Pulong, yung mga apo, pabalik-balik sa The Hague, the Netherlands,
Kaya ano ba 'yan, sino ngayon maniniwala diyan na simpleng kumakain sa karenderya, na yung bahay ay luma, na yung swilas ng sapatos ay sira. Kaya mo ba, maa-afford mo ba yung bayad diyan sa ano na 'yan, sa sa mga lawyer sa ICC? Ma-afford mo ba 'yan kung gano'n ang ano mo, katayuan sa buhay? Katulad nung pino-project ni Duterte na siya'y hirap, bilyon ang ginagastos na diyan. Malamang, ah. Kaya parang ano, tuwang-tuwa dito si Kaufman. Kaya nga ano, parang, DDS na si Kaufman, eh. Parang DDS na, ah, kung makapagsalita, kung, kapag ini-interview, DDS na, eh. Ikaw nga ba naman, sa mahal ba naman ng bayad sa'yo, hindi mo ipakita yung pagka-diehard mo na Duterte supporter, hmm? At ito pa, kung si Bato pa ay maaresto, ay panibago na namang, kita 'yan kila Kaufman. Siyempre malamang ang kukunin din nila Bato diyan si Kaufman din. Hindi naman papayag 'yan si Bato, ay sila Kaufman, na hindi panibagong bayad 'yan. Kaya parang yayaman ng todo dito si Kaufman dito sa mga kasong ito ng crimes against humanity laban kila Duterte at Bato, Lalo pa 'pag nadagdag pa si Bongo, ha? Grabe ano? Hmm, ang laki ng pera na ang ano diyan, laki ng, bayad na kay Kaufman diyan, yayaman ng yayaman ito. Sabagay, ang dami namang pera ng mga Duterte, ang dami na naman nilang pera. Wala yan yata sa kanila, eh. Pero siyempre mababawasan yung ano, pero nandiyan pa rin sila sa gobyerno, eh. Hawak nila ang budget, ang pera ng Davao City. Congressman pa si Pulong, marami pa. Kaya ano ito, parang hindi nila iniinda yung ano, yung nababawas na pera sa kanila 'no? O kaya sino ngayon maniniwala do'n sa mga palabas ni Duterte na kumakain sa karenderya, sira yung kanyang swelas ng sapatos, ano, yung bahay daw na tinitirhan nila ano na, lumang-luma na. Yung mga ano yun, pambubudol, ha? 'Di ba? Mga kabunyog, mga kababayan, pambubudol. Hmm. Pero anyway, kahit papaano, nababawasan ang kanilang yaman. Ito naman si Kaufman, natutuwa sigurado ito, ang laki na ng bayad sa kanya diyan, ha? Oh, anyway, dito tayo sa ano, mga kabunyog, mga kababayan. Fake news na naman si Roque, hmm? Fake news na naman si Roque. Itong si Roque ano na, masyado ng ano, bumaba ng bumaba ang ano nito, nawawala na ang kredibilidad, nawawala na ang dignidad, nawawala na ang ano, imagine niyo yung lawyer ka, dati human rights lawyer ka, ginagalang ka. Mula nang mapasama siya sa Duterte nawala na ang paggalang sa kanya. Nang naging spokesperson pa lang siya, sirang-sira na si Roque. Kahit sa UP nawala na yung respeto sa kanya. Bilang human rights lawyer nawala na rin ang respeto sa kanya. Lalo pa ngayon, nandun siya ngayon sa Dahig, the Netherlands. Ano? Nag-a-apply siya ng political asylum. Pero ano alam naman ng the Netherlands na ano, yung mga application niya ng political, ang ibig niya kasing sabihin, politically persecuted siya. Paano ka naman pini-persecute diyan? May mga kaso siya sa Pogo. Tinakasan niya, fugitive siya from justice. Matibay ang mga ebidensya sa kanya. Kaya ano rin 'yan, 'pag lumabas na ang desisyon ng Dutch government na denied ang kanyang political asylum application, parang matutulad lang naman 'yan kay ano, kay Garma. Ay 'di ba si Garma rin nag-apply din ng political asylum sa US, denied. O 'yun, binalik sa Pilipinas si Garma. Si Roque ganyan din ang mangyari diyan. Once na ma-deny na yung kanyang asylum application, papabalikin na 'yan sa Pilipinas. Pero habang nandun si Roque, ayun, araw-araw nagba-vlog doon, ano doon, araw-araw nandun sa may Duterte Street, siya yung nag-i-MC doon kapag may programa ang mga DDS.
Yan na yung ano, eh, yan na yung pinagkakaabalahan ni Roque dun. Hanggang sa umaabot na sa punto na ngayon fake news na. Eh, isipin niyo nag-post siya ng isang yung dalawang matanda nagyayakapan. Nagyayakapan dahil sa matinding, kalamidad, bagyo. Nakaupo sila dun sa aircon para ano, ayun, pinost ni Roque. Ano bang sinabi ni Roque sa post niya? Oh, sabi ni Roque sa post niya, mga kabunyog, mga kababayan, ang sabi niya, kasi siyempre gusto niyang batikusin yung kapabayaan ng gobyerno. Mga kawatan na kinurakot ang pondo para sa flood control, makakarma kayo. Sino ang hindi mahahabag sa larawan na ito? Yun. Dalawang matandang nagyayakapan sa panahon ng baha. Ah, Totoo naman nakakaawa yung kalagayan. Oo. Ang sinisiraan diyan ni Roque yung gobyerno, yung mga kurakot daw sa pundo ng flood control. Kaya lang lumabas ngayon, yan palang picture na yan ay galing Mexico. Yan yan yung original na post Galing palang Mexico yan. So ibig sabihin hindi naman sa Pilipinas yung picture na yun. Ano ba tong si Roque? Nag-fake news. Hmm? Ayan, nag-fake news. Hindi naman pala sa Pilipinas yun. Ha? Sa niya, sa sobra niyang na siraan ang gobyerno, siraan ang Pilipinas, ang nangyayari sa Pilipinas, isisi sa gobyerno, ayan na, nagsishare siya ng ganong picture. Hindi naman pala yun, hindi naman pala sa Pilipinas yung picture na yun, Mexico. Ay, Roque, ano na bang nangyari sa'yo, Roque? Ha? Ano na? Umaabot na sa punto ng nagpi-fake news na para lang sa propaganda nila para sa Duterte. Hmm? Sabagay, mula nang nandiyan siya sa Duterte, ayan, minanan niya na ang fake news. Diyan sila nabubuhay. Para linlangin ang tao, yan, nagpi-fake news na. Hmm? Yan ang Roque. Yan ang Roque ngayon. May picture pa nga si Roque. Ano yun? Ano yung parang wala na sa haggard looking na. Masyado ng ano, sig nai-stress na siyang masyado sa problema niya. O yan kasi ang nangyari. Yan kasi ang nangyari sa kanya. Hmm? Nung panahon na human rights lawyer pa siya, matino pa siya, okay, respetado pa siya, maayos ang buhay niya. Ngayon, nagkagulo-gulo ang buhay niya. Ang sinisisi niya diyan ngayon, si PBBM. Galit na galit siya kay PBBM, hindi niya raw ito mapapatawad. Nasira daw ang pamilya niya, ang buhay niya dahil kay PBBM. Kaya wala daw kapatawaran ang ginawa ni PBBM. Ang tawag niya kay PBBM, bangag. Sa sobrang galit niya, ang mga analysis ni Roque, wala na sa katinuan eh. Wala na sa katinuan, sa totoo lang. Yung dating, noon, ginagalang sana, rinirespeto sana, magaling sana talaga. Ngayon, wala na. Sirang-sira na si Roque. Wala nang respeto sa kanya. Tapos ito na nga, tungkol dito sa corruption dito sa mga flood control na to. Sinasakayan niya, siyempre gusto niyang galitin ng tao. Totoo naman, galit naman ng tao diyan. Pero para lalong magalit ang tao, yan nagkalat nung fake news na picture. Ay, Pare Roque, ano na bang nangyari sa'yo? Ha? Wala na. Tapos nagiging kahiya-hiya pa siya kahit sa grupo ng mga DDS. Imaginin niyo yung issue sa kanya yung humba. Inubos ni Roque yung humba. Ano na ba? Ha? Hindi naman siya ang naghanda noon, yung mga DDS. O tapos gustong-gusto niya raw yung humba. Kaya ang kantyaw sa kanya ngayon, si Roque, inubos ang humba. Okay. Isa pa ito. Si Guanzon. Itong itong si Guanzon ay si ito, dating COMELEC Commissioner, Rowena o Bing Guanzon. Nung eleksyon ng 2022, Lenny ito, kakamping ito.
Nagsasalita ito sa mga rallies ng ano, ng Kakampings. Kapag nagsasalita si Leni, kasama siya doon sa nagsasalita. Dala-dala niya yung kanyang party list, yung P3PWD. Nanalo yung P3PWD noong 2022. Siyempre, yung Kakampings vote nakuha niya kasi nagsasalita siya sa mga rallies ni Leni. Dinadala-dala niya yung ano, partido nila, yung party list nila. Hmm? Nanalo, kaya lang hindi nakaupo. Kaya lang hindi nakaupo. Oh. Ngayon, hindi nakaupo dahil siya bilang first nominee, pahabol na lang naman siyang nominee. Kasi nung filing ng mga nominees, October 2021 noon, commissioner pa siya ng COMELEC. Tapos nag-retire siya sa COMELEC February 2022. O saka lang siya nagsimulang mangampanya para sa party list. Pero hindi na valid yung kanyang ano, sabi ng COMELEC at kinatigan ng Korte Suprema. Kaya wala na. Noong 2025 elections, hindi na nanalo yung kanyang party list, yung P3PWD. O ngayon, ah, mula sa pagiging kakampings, o ngayon, ano na, grabe na ang pagka-anti-Marcos ni Guanzon. Ah, ah, hanggang sa punto na grabe na yung kanyang pagka-anti-Duterte. Sa sobrang galit niya kay Marcos at kay Romualdez, ayun, grabe na yung kanyang pagka Duterte. Duterteng Duterte na. Ang kanyang mga post, ang kanyang mga komentaryo, grabe ang pagtatanggol niya kay Sara, grabe ang pagtatanggol. Para nang si ano, Amy Marcos. Para nang si Amy Marcos. Mm. Pero ayaw niyang aminin, ayaw niyang sabihin na hindi na siya kakampings. Kakampings pa rin naman daw siya. Kaya lang, mas nangingibabaw na sa kanya ngayon yung pagiging pro Duterte. Ngayon, itong huling comment niya, yung bagyong Tino, na grabe ang pinsala sa Cebu. Tapos, doon sa Davao, pumunta ang ICI, sila dating PNP Chief Asurin, sumama nga sumama yung mga DPWH, tapos sumama rin si Baguio City Mayor Benji Magalong. Nag-inspect doon ng mga projects, flood control sa Davao City. Yung ICI. Ngayon, ang komentaryo ni Guanzon, bakit daw yung ICI, grabe ang grabe daw na pininsala ay ang Cebu. Sabi niya, nasa Visayas ang tindi ng bagyo, pero nasa Davao ang ICI. Bakit daw nandun ang ICI nag-iimbestiga sa Davao o sa Visayas, samantalang ang nagrabe nasa Davao daw ang ICI, samantalang ang nagrabe ay ang Cebu, ang Visayas. Ano naman yun matagal nang naka-schedule malamang yung inspection sa Davao. Bago pa nagkabagyo sa Visayas at sa Cebu, naka-schedule na yun. Naka-ready na yung mga doon, bibisitahin, yung mga gagamitin. At saka, ang kailangan naman ng ang kailangan ng Cebu sa ngayon ay tulong. Tulong. Hindi naman kailangan doon ng ICI. Ang kailangan doon ay ayuda, tulong ng gobyerno. Yung maraming mayroon pa nga mga patay na hindi pa nakukuha. Mayroon pang mga bahay na nakalubog pa sa putik. So, ang mga debris, grabe. Yun ang kailangan doon sa Cebu. Ayuda sa mga tao, tulong. Hindi naman investigasyon ng ICI. Bakit mo ipipilit na ICI ang kailangan doon? Hindi naman investigasyon tungkol sa anomalya sa flood control ang kailangan doon. Pwede namang sumunod na yon, sunod na mga araw. Pero ang kailangan doon ngayon ay tulong. Yun ang kailangan ng mga tao sa Cebu sa ngayon. Kaya tama lang na nandun muna ngayon DSWD, pumunta doon ang si PBBM, o yung ICI tuloy sa gawain itong pag-iimbestiga. Ang naka-schedule na imbestigahan ay Davao City. So anong problema doon? Parang wala na sa rason itong si Guanzon. Ginagamit na issue yun. Bakit daw nandun yung ICI sa Davao samantalang ang kailangang imbestigahan ay dun sa
sa Cebu, sa Visayas. Actually, nag-order na si PBBM na imbestigahan 'yon. At saka si Boying Rimulya, si Ombudsman Boying Rimulya nagsabi na may task force na bubuuin para yung mga flood control projects ng Cebu, na mga anomalya doon, 'yun ang unahing imbestigahan. Priority 'yun. So ibig sabihin, priority naman na imbestigahan na 'yan sa susunod na mga araw, yung mga anomalya sa flood control sa Cebu. Dahil nga sa nangyari na ang daming projects doon, 441 tapos ang ano lang, ang nang nagkaroon ng baha parang wala man lang nagawa yung mga projects na yon. Sabi nga ni DPWH Secretary Vince Dizon, 50 billion plus ang budget doon na ginamit. Pero wala man lang ah, hindi man lang nakabawas sa epekto ng pagbaha. Kaya malinaw talagang palpak yung mga flood control projects pero iimbestigahan na yon. Ay si Guanzon iba naman, ang dinadalang issue ni Guanzon, bakit nandun ang ICI sa Davao City? Hmm? Samantalang ang kailangan daw na imbestigahan ay yung sa Cebu, sa Visayas. Susunod na yon. Susunod na yon. Basta hindi kasi ayaw kasi nilang imbestigahan yung Davao. Kasi nga pinoprotektahan nila yung Duterte. Oh, ito kasing mga DDS, pati itong si Guanzon, tagapagtanggol na ng mga Duterte, para sa kanila, pag inimbestigahan yung mga proyekto ng Duterte sa Davao, ay dinadivert na ang issue. O yan sa nasabi ni Marcoleta dinadivert na daw ang issue kasi tungkol na sa Duterte ang iniimbestigahan. Kailangan naman talagang imbestigahan yung mga nagawa rin ng panahon ni Duterte kasi marami ring anomalya. No? O kaya lang sila, pag inimbestigahan na yung panahon ni Duterte, tingin nila dyan, diversion na daw yon. Ay gusto nila ang imbestigahan lang yung sa panahon ni Marcos. Hindi naman. Kahit panahon ni Duterte, ang daming dapat imbestigahan. Kaya ito parang nawala na sa rason si Guanzon. Dati matino naman to. Ewan ko anong nangyari dito. Anyway, mga kabunyog, mga kabayan, ito po ang ating attorney Enzo Bunyog.